Hey, what's up everyone? Magandang araw po sa bawat isa. Marami po salamat sa mga patuloy na mga nanonood o sumusuporta sa bawat mga ina-upload kong mga video. At maging baguhan man po o datihan, marami po salamat sa iyo. God bless. At doon po, ang topic natin ngayon guys, ano nga ba yung mga konti kong tip o konti kong payo para sa pag-aalaga ng African lovebird o ang parakit? Di kaya po kung tawagin lovebird, panoodin natin to. Let's go. Yo, what's up mga guys? Magandang araw po sa bawat isa. Ang sasabihin ko po ngayon o ang mga babanggitin ko po sa inyo guys, yung ayon lang po sa aking mga nangyayari, sa aking mga ibunan noon po, ng mga nangyayari po sa aking sa ibunan. At mas mapapakinabangan po to ng mga baguhan, ng mga mag-aalaga ng ibon o ng mga lovebird. Guys, ang unang-una ko pong sasabihin sa inyo, yung tip ko po na pagbaguhan po tayo, dapat po meron na po tayong mga cage, meron po tayong nakahanda na cage, at mas maganda po kung dalawang pair na po yung ating bibilihin. At wag po natin gagawin yung mga ginawa ko po dati na tulad po niyan, na pinagsama-sama ko po yung parakit ko, 7 parakit po pinagsama-sama ko sa isang single cage. Kasi akala ko pwede po dati. Tapos dinalawa ko lang po yung nest box, nilagay ko. Ang hindi ko po alam, mangingitlog po pala yung isang hen. Nangitlog po yung hen, so binugbog niya po yung lahat ng kasama niya ron sa kanyang cage. Dalawa po yung namatay doon sa cage niya na yan. Kaya natakot na po ako, guys, wag niyo pong gagawin yung guys. At ang tip ko po na pangalawa na wag niyo gagawin, guys, wag niyo pong gagawin din po yung laging sisilipin yung bawat cage o bawat nest box ng ating mga ibon. Kasi baka po sila may stress po guys. Sa bawat isang linggo, kahit isang beses lang po natin tingnan para makita po natin kung nilalanggam o napisa na ba yung kanilang mga itlog o may itlog na ba sila, ganun guys. Pero mas maganda po kung gagawin natin yon pagka oras ng gabi. Para po pagkagabi, hindi po may stress yung ating mga ibon. At syempre, kailangan din meron tayong time o meron tayong oras sa ating mga ibon. Doon po guys, sa mga nag-aalaga ng mga ibon, kailangan din meron tayong konting oras. Halimbawa po, wala tayo ng 1 linggo o ang nagpapakain po ng ating mga ibon ay ang ating mga mahal sa buhay, ating asawa, kapatid, magulang, ganyan. Pero pagdating ng araw ng linggo, tsaka lang tayo nakakauwi o stay in tayo sa ating mga trabaho, titingnan natin yung ating mga ibon kung ano ba yung kulang sa ating mga alagang ibon. Kung may mga sakit ba sila, o may mga sipon ba, may sakit, o di kaya wala pong cattle bone, may mga langgam yung kanilang mga cage, lilinisan natin yung kanilang mga cage, ganun. Ganun guys, para hindi po tayo nahihirapan o magkakaroon din po tayo ng bonding sa ating mga alagang mga ibon. At ang pangatlo, guys, pag nagpapakain po tayo, hindi po dapat laging cannery seed lang o bird seed lang. Kailangan din po, papakainin din po natin sila ng mga gulay. Tulad po ng mga kangkong, yung pechay, at saka po yung pinakaano po sa lahat, yung dahon ng malunggay. Lalo na po yung may mga sanga-sanga na dahon ng malunggay pagdating po sa African lovebird. Kasi po ang African lovebird po, nginangat-ngat po nila yan. Oras na po na lalo na po pagka breeding season. Yan po, ginangat-ngat nila yan at kinukuha nila para doon sa kanilang nest box. Nilalagay po nila sa nest box nila guys. Yun lang po guys, yung aking mga konting mga tip. At maraming po salamat sa patuloy ng mga sumusuporta. Huwag po kayong magsasawang sumuporta. Patuloy lang po nyo kung suportahan sa aking mga binablog. At patuloy lang po kayong mag-update. Papakita ko lang din po yung mga update po sa aking mga alagang mga ibon na patuloy na pong dumadami. At huwag po kayong mag-alala guys sa mga sumusuporta po. Pag dumami na po sila ng dumami at medyo
hirap na rin po tayo, hirap na rin po akong bumili ng mga cage o ganyan. Pagka dumami na po sila guys, pangako po, yung pangako ko po sa inyo na mamimigay po ako sa aking mga followers. Matutuloy po yun, matutuloy po yun, lalo na po ngayon guys, may mga itlog na po yung aking mga hen na sana'y mapisa po lahat. Tatlong pair po, may mga itlog na po. Dalawa pong African at isang Parakit. Tiga-apat po ang itlog nun. Sa ngayon, sana po ay madagdagan pa o di kaya sana po ay mapisa po nila lahat yon para po sa ganon, makapagbigay po ako ng mga alagang ibon sa bawat mga followers ko. Maraming po salamat sa lahat. Thank you. God bless. Let's go. Purap-purap.